Gumagawa siya ng lahat ng paraan para tayo ay lumapit sa Kanya. Even this kind of situation where we are in, sa pandemic na ito rin ay isang kaparaanan ng Diyos na pinintulot ng Panginoon upang ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Mga kapatid, tulad ng binabanggit ko, once you are with the Lord, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Marami pong kaparaanan ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos. No? At unang-unang kaaway, ang unang-una niyang ilalayo ka niya sa buhay panalangin mo. Gagawin ng kaaway yan. Bibigyan ka niya ng maraming kaabalahan, bibigyan ka niya ng maraming activities, no? At may mga times parang magsasawa ka ng manalangin, inilalayo ka niya sa buhay panalangin mo. Pasimula yan. Pangalawa, minsan mawawalan ka na ng ganang dumalo, no? Pero hindi mo na mamalayan, unti-unti ka nang inilalayo ng kaaway. At pag nailayo ka na niya dyan, unti-unti, hanggang sa mapapansin mo na walang ka na ng gana, na walang ka na ng sigla. Kaya minsan may mga iba sinasabi, Pastor, kahit po tumalo ko, parang wala na yung joy ko. Actually, yung joy ay nariyan, kaya lang ang kaaway, tinakpan yung joy na yan. Binigyan ka ng iba't ibang kaisipan, binigyan ka ng mga iba't ibang mga pangyayari, hindi magagandang kaisipan tungkol sa Panginoon, tungkol sa gawain ng Diyos, tungkol sa pastor, tungkol sa mga kapatiran. At kapag hindi mo yan napagtagumpayan, unti-unti kanyang ilalayo. At hanggang sa pagka nalayo ka na, ang kaaway nandun na para ikaw ay atakihin at ikaw ay silahin. Ganyan po ang ginagawa ng mga mababangis na hayop sa mga tupa. Yung mga tupa, pag sama-sama sila, ay hindi po sila naaatake ng mababangis na hayop. Pero kapag yung isang tupa na wala sa kawan, naiwan siya, umiwalay siya, doon siya sisilain ng mabangis na hayop hanggang sa siya ay mamatay. Kaya nga ang pinakamaganda mga kapatid ay ang pagsasama-sama, sapagat may safety and may security sa ating mga pagsasama-sama. Kaya mahalaga po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga higit sa lahat, yung place of nearness natin, it must be with the Lord. Kinakailangan ikaw muna at ang Panginoon. Kapag ka malapit ka kay Lord, malapit ang puso mo kay Lord, no? Yamang ikay nakakilala sa Panginoon, dapat manatili kang close with the Lord. No, you need to get closer and closer and closer with God. Sapagkat maraming mga pangyayari sa mundo at sa ating paligid na ilalayo tayo. Gusto kasi ng kaaway, total na kay Lord ka naman. Diyan mo, kahit hindi ka dumadala, kahit hindi ka nananalangin, kay Lord ka pa rin. Kaya huwag mong isipin wala ka kay Lord. Mga kapatid, yun ay mga gawa at kaisipan ng kaaway. Para ilayo tayo sa Panginoon. Pero dapat ang buhay natin ay getting closer and closer and closer with the Lord. Nakikinig po ba kayo lahat? Sapagkat ito ang pinakamagandang kalagayan, yung close ka sa Panginoon. Katulad lang natin yung sinasabi, pag close ka sa isang close ka kay governor. Pag close ka kay governor, marami kang biyaya at pagpapalang natatamasa sa kanya. Kasi close ka sa kanya eh. No? Although ikaw ay kilala mo si Gov, pero malayo ka naman kay Gov, talagang yung nakakatanggap ng maraming biyaya at pagpapala din yung mga malalapit kay Gov. Nakikinig po ba kayo lahat? Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Yung closeness natin sa Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Joseph sa English version, sabi rito, he wanted them to be in the place of nearness to him and he told them, there I will provide for you. Sabi ni Joseph, pumunta kayo rito sa Egypt, lalagay ko kayo dun sa Goshen. At pag nandun kayo sa Goshen, lahat ng kailangan nyo ay aking pupunan, ang sabi ni Joseph. Kaya nga, ito rin ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon maging malapit tayo sa Kanya. Sapagkat as you get closer and closer with the Lord, yung lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay mo ay dadaluyan ng provision ng Panginoon sa araw-araw ng iyong buhay. Amen po ba? Hindi ka mag-aapuhap, hindi ka magugulumihanan. Halimbawa, ikaw ay nasa magulang mo. Of course, yung mga karamihan naman ng mga magulang, mababait. Kapag ikaw ay nasa tahanan ng magulang mo, hindi ka magugutom doon. Makakanin ka ng magulang mo. Amen po ba? Pero kung ikaw ay naglakwatsa, ikaw ay naglumayon, ikaw ay naglayas, pag nagutom ka, bahala ka sa sarili mo. Kasi hindi ka na natili sa magulang mo, sa kandili ng magulang mo. Nakikinig po ba tayo lahat? Ganon din tayo, mga kapatid. We need to maintain our closeness with the Lord. At dapat patuloy at patuloy at patuloy. Maaaring may mga times parang medyo nalalayo tayo, pero bumalik lang kagad tayo.
Huwag nating hayaan yung buhay panalangin natin, mapabayaan natin, no? Sapagkat sabi ko, yan ang unang inaatake ng kaaway, kaya para tayo ilayo ng kaaway sa Panginoon. Pero hayaan po natin ay mga buhay panalangin natin ay pag-ibayuhin po natin. Itong pandemic season, we have so many time to come near to the Lord sa magitan ng ating mga buhay panalangin. At magpalapit po tayo mga kapatid. Marami pang mga churches sa ating bansa na hindi pa po sila pinapayagang magtipon-tipon ang katulad ng sa atin. No, sa NCR nga lang 10% pa lang ngayon ang pinapahintulutan, no? 10% of their capacity. Kaya kung ang capacity nila 1,000, 100 lang ang kinakailangan pwedeng dumalo. At kung ang capacity nila ay 100, dapat 10 lang ang pwedeng dumalo. 10% lang. Pero tayo, mapalad tayo sapagkat pinigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon. Sapagkat pagka malapit ang puso mo kay Lord, no, malapit maganda ang buhay panalangin mo, malapit din ang puso mo sa gawain ng Diyos. Ano yung reflection yan? Kapag ka maganda ang buhay panalangin mo, on fire ka with the Lord, lagi kang nandiyan sa gawain ng Diyos. No? At kapag ka lagi kang nawawala ng gana sa gawain ng Diyos, mga kapatid, tingnan mo yung spiritual life mo. Tingnan mo yung buhay panalangin mo. Kasi maaari minsan nakakaligtaan mo na. At tulad ng lagi mong binabanggit, yung paglipan-lipan natin sa gawain ng Diyos, hindi natin namamalayan, nawawala po yung joy natin. At hindi po, sinasabi ko po sa inyo, yung pagbabalik sa gawain ng Diyos, yung gawain ng Diyos na nanatili. Kaya lang minsan yung puso natin na lumalayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya mahalaga na lagi tayo nasa gawain ng Diyos. Kung ikaw man ay na-absent ng minsan, makalawa, bumalik ka lang. No? Alam niyo po, pinaka ginagamit ng kaaway para hindi ka na bumalik. Nahihiya ka. Nakakahiya na, tagal ko ng absent. Nakakahiya ng tumalon. Ano na lang sasabihin nila? Baka pagtitinginan nila ako lahat, no? No? Tapos sasabihin ng iba, dumating pa ba? No? Yung iba naman sabihin, salamat, nakasama ka namin. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? No? Iba-iba po kasi yan eh. Pero mga kapatid, si Lord, gusto ka laging makasama ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung hindi mahalaga po ang ating pagtitipon-tipon paglinggo, bakit pa isinaad ng banal na kasulatan na kinakailangan tayo mag-gather-gather? Kasi yung gathering natin together ay nagbibigay kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Na magkakita-kita tayo once a week at minsan naman yung iba ang mga gawain, twice a week sila nagkikita-kita, yung mga kabataan natin, hindi lang sila twice a week nagkikita-kita. No? Pero napakahalaga po nun sa pagpapalakasan. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung isang araw, dumalo ka ng meeting ng AMNE, no? At binabanggit nung nagtuturo sa amin, si Pastor Ernest, na yung body, sabi niya, yung body, binibigyan niya ng pansin yung sa body about unity and harmony. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Sabi niya, sa unity and harmony, may mga differences talaga. Minsan nagkakasakit ang isang bahagi. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Minsan nagkasakit yung kaliwang kamay, o kaya nagkasakit yung paa. Pero hindi mo siya pinuputol. Huwag mo hayaang humiwalay ka sa katawan dahil may sakit ka. Kasi ang kagalingan mo, pag nakadikit ka pa rin sa katawan. Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit? Kasi alam niyo yung katawan po natin, may healing components yan na galing kay Lord. Kaya nga yung mga bata, kahit mapilayan yan, kahit hindi mo pahilot yan, gagaling yan kasi may healing components ang katawan yan. Ganun din naman tayo, mga kapatid. Ang healing po natin is as we join together. As we unite together, doon na rin tayo gagaling. Kasi may mga tao na pagka nagka-problema, ayoko na, alis na ako, iwan ko na kayo. Lalo hindi sila gumagaling. Ang kagalingan natin is as we gather together as one. At habang nagsasama-sama tayo, pinagagaling tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, walang katawang hindi nagkakasakit. Lahat nagkakasakit. Amen po ba? Lahat po, nakikinig po ba kayong lahat? Walang katawan na superhuman na katawan na hindi nagkasakit kahit minsan. Lahat talaga nagkakaroon. Pero ang katawan ay gumagaling habang sila magkakasama. Habang yung mga bahagi magkakadugtong, gumagaling silang sama-sama. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya maganda yung magkakasama mga kapatid. Maganda yung na you withdraw near. And as we draw near to God, lahat po tayo,
pag tayong lahat ay nag-draw near sa Panginoon, lalo tayong nagkakalapit-lapit sa isa't isa. Naintindihan niyo po ba ako? Halimbawa, ito si Lord, tapos ito tayong lahat. Pagka tayong lahat, patungo tayong lahat kay Lord, nagkakalapit-lapit tayo sa isa't isa. Kasi patungo tayong lahat kay Lord. Kapag lumalayo ka sa Panginoon, yung iba naman nagkakalapit-lapit, ibig sabihin, there is something wrong with you. Maaaring yung paglapit mo kay Lord, hindi tama yung dinadaanan mo. Kasi kapag tama po ang ating dinadaanan, papalapit lahat kay Lord, magkakalapit-lapit din tayong lahat. Naniniwala po ba kayo lahat? Pero kapag umiba ka, ibig sabihin, ikaw ang lumalayo, hindi ka talaga lumalapit. Kasi pag lumapit ka kay Lord, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga sabi din ng Panginoon sa Exodus chapter 8 verse 22, sabi ng Panginoon kina Moises, sapagkat nung pumunta sila sa Goshen ay sa panahon ni Joseph. At nung dumating yung mga panahong lumipas, nung namatay na si Joseph, nanatili po sila sa Goshen. Hanggang dumating naman yung panahon ni Moises. Nung panahon ni Moises, ang sabi ng Panginoon doon sa Exodus 8:22, sabi ng Panginoon, God declared, I will set apart the land of Goshen in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there. In the land of Goshen, God's people were protected from all the 10 plagues that besieged the land of Egypt during the time of Moses. Na yung panahon ni Moises, dumating yung iba't ibang salot sa Egypt, pero sila na nasa Goshen, hindi sila naapektuhan ng mga salot. Hindi sila nasalot. Hindi dumilim sa lugar nila. Nagpadala ng dilim ang Panginoon. Nagpadala ng mga kuto. Nagpadala ng iba't ibang mga salot. Umulan ng yelo. No? At iba't ibang salot ang dumating. Doon sila sa Goshen, hindi po sila dinatna ng mga salot na yon. Bakit? Kasi itinangi ng Lord yung kanyang bayan doon sa Goshen. Nakikinig po ba kayong lahat? Inilagay sila doon ng Panginoon. At kapag nandun sila, they are close with God. Ganon din tayo mga kapatid. Pag close tayo kay Lord, meron tayong proteksyon galing sa Panginoon. Amen po ba? Iingatan ka ng Diyos. At ikaw ay puproteksyonan, kukuberan ka ng Panginoon. Sapagkat nandun ka sa lugar niya, sagot ka niya. Amen po ba? Kaya nga sa pandemic season na ito, mga kapatid, wala nang pinakamaganda, kundi manatili tayong close with the Lord. Na lagi tayo nasa Panginoon. Nandun tayo at itong isang dakilang bagay, mga kapatid. Pag ikaw ay close sa Panginoon, mga kapatid, tiyak at tiyak mababago ka. Tiyak na tiyak may mga magagandang pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Kasi doon sa lugar na yon, kinakausap ka ni Lord. Doon sa lugar na yon, namimit mo ang Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala pong close kay Lord. Wala pong malapit sa Panginoon na pumangit ang buhay, sumagwa ang ugali, mga kapatid. Kaya minsan sumasagwa ang ugali natin kasi totoo, nalalayo tayo sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga nalayo sa Panginoon, bumalik sa lumang buhay. Yung mga dating hindi na nagmumura na ulit. Yung mga hindi na nagbibisyo na ulit. Bakit? Nalayo na kay Lord. Pero ang pagkalayo kay Lord, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa isang iglap, malayo ka agad, unti-unti. Unti-unti, mga kapatid. Na minsan sasabihin ng kawin, tingnan mo, kahit hindi ka naman dumadalo, ganda pa rin ang buhay mo. Tingnan mo, pinagpapala ka pa rin. Tingnan mo nga, pinapaborang ka pa rin. Tingnan mo nga yung dumadalo na yun, walang pagpapala. Ikaw, meron, pero ka rin dadalo. Pero I tell you, kahit pinagpapala ka, pero malayo ka kay Lord, I tell you, ikaw ay patungo sa isang kawalan. Patungo ka sa kapahamakan. Akala mo lang maganda sa simula kasi ganyan ang kaaway mag-offer. Laging maganda sa simula. Pero habang lumalaon, pumapangit na, mga pagdurusa na, puro problema na. Pero sa simula, maganda. Pero pag na-Lord ka naman, sabi ko nga sa inyo, parang nung nagpapatuloy ako ngayon, parang dumadami ang problema ko. Ba't parang daming pagsubok na dumarating sa buhay ko? Sige lang kapatid, patuloy na. Malalang pa sa mula dyan, pagkalampas mo dyan, paganda na ng paganda yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mahalaga, malapit sa Panginoon. Ito ang pinakatamang panuntunan at pundasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. You need to draw near to God. Kasi si Jesus wants you near Him. Gusto ni Lord malapit ka sa Kanya. Kaya hindi sapat na ikaw ay na kay Lord. You need to be close with the Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Di ba
basta nakilord na, okay na. Maganda pa nga kapatid yung nakilord at malapit kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lalo na po tayong mga matatagal na sa Panginoon. Ang usapan, hindi na yung nakilord ka. Lahat tayo nakilord na, matagal na tayong panahon nakilord eh. Dapat ngayon naman, how close are we with the Lord? Kasi kahit naman mga sabongero, basagulero, lasinggero, babaero, ay sabi nila lahat sila na kay Lord eh. Nakikinig ko ba kayo lahat? Dapat, ang usapan ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos, how close are we with Him? Lalo na ba tayo kalapit sa Panginoon? Lalo ba tayo nalalapit kay Lord? Lalo bang gumaganda ang buhay panalangin? Lalo bang gumaganda ang paglilingkod? Lalo bang gumaganda ang pananampalataya? Lalo bang gumaganda ang pagsunod sa Panginoon? Lalo bang gumaganda ang relasyon sa kapwa? Lalo bang gumaganda ang relasyon sa mga kapatiran? Kapag ka gumaganda ng gumaganda, you are getting closer and closer with God. Pero kapag ka sumasagwa, there is something wrong with you. You are not getting closer with God. Pagka lumalabas sa bibig mo, puro hinanakit, sama ng loob, puro paninira, you are not getting closer with God. Kasi pag nalalapit ka kay Lord, nababago ang puso mo, nababago ang pananalita mo, natututo kang magpakumbaba, natututo kang rumispeto, natututo kang gumana, natututo kang sumunod, natututo kang magpatawad. Yan ang katunayan na ikay nalalapit kay Lord. Pero pagka hindi ganun mga kapatid, there is something wrong. Hindi ko naman sinasabing huli na ang lahat. Hindi po. Hindi huli ang lahat. Pwede ka pa namang lumapit kay Lord. Lord, tulungan mo akong matuloy na mapalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba po ako sa iyo. Ganun lang po mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa ba kayong lahat? Ito mga kapatid, ang kadahilanan kung bakit gusto ni Lord lumapit tayo sa Kanya. Sa mundong iba pa, maraming problema mga kapatid. Hindi natin kaya. Maraming iba, kayang-kaya natin. Mga simple lang naman. Pero meron diyang malalaki na hindi natin kaya. Na kinakailangan talaga natin ang gawin ng Panginoon. Of course, maging naman sa mga maliliit na problema, huwag natin akalain kayang-kaya na natin. Ipagkatiwala pa rin natin sa Panginoon. Huwag tayong maging self-confident o overconfident din naman. No, na hindi ko na kailangan si Lord, maliit lang naman itong problema ko, kaya ko na. Mga kapatid, yung maliit na problema na pagtatagumpayan natin dahil sa biyaya at karunungan pa rin ng Panginoon. So, ganun wala tayo may pagmamalaki. Na Panginoon, pag maliit ang problema, wala ka na makialam dito, kaya ko na to. Nakaya mo yan kasi binigyan ka na niya ng lakas. Para dyan. Amen po ba? Kaya sa malawat madali, maliit pa ng malaki, kay Lord pa rin ang glory. Maliit na tagumpay, malaking tagumpay, sa Kanya pa rin. At itong lahat na tagumpay natin, empowerment natin, ay nakukuha natin as we draw near to God and get closer with God and stay connected and stay closer with the Lord. Dapat manatiling close sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga minsan ang mga ugat-ugat ng mga problema ay dahil po sa mga puso na unti-unting nalalayo sa Panginoon. Pag nalalayo sa Panginoon, nalalagyan ng kaaway ng mga hindi magagandang kaisipan, hindi magagandang damdamin, nalalagyan ng kaaway yan. Pero kapag ka-close ka with the Lord, nalagyan mo yan, pero salamat, nililinis ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Tinuturuan ka sa landas ng katuwiran at kabananan kasi malapit ka sa Kanya. Nagagabayan ka niya, natutulungan ka niya, napapalakas ka niya. Kasi malapit ka sa Kanya. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Itong kay dahilanan kung bakit sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayo lahat ng mga napapagal na bibigat ang luba. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Mga kapatid, maraming problema sa mundo. May problema sa pamilya, problema sa finances, problema sa pag-aaral, minsan may problema pa sa ministry, ibang problema. May problema pa sa mga relasyon. Maraming mga kapatid. Pero hayaan natin mga kapatid, as we draw near to God, yung mga problema po natin, pagagaanin ng Panginoon. Amen po ba? Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya pagka meron kang mabigat ng problema tulad ng binabanggit ko, huwag mo nang i-post sa Facebook. Amen po ba?
Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang mga issues po ng ating mga buhay, maganda ang mga issues ng buhay kapag ka magandang ugnayan sa Panginoon. Pero kapag ka hindi magandang ugnayan sa Panginoon, nagkakaroon ng mga issues na hindi magaganda. Kasi nakaugat yan sa iyong ugnayan sa Panginoon. Kapag ang tao talagang magandang ugnayan kay Lord, magandang buhay panalangin, magandang larangan ng pananampalataya, magandang ang kanyang pagdalo, ang kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, may mga mabibigat ng problema yan, madali nang mapagtagumpayan. Mabigat man yan at malaki at marami, sa biyaya ng Diyos at sa karunungan ng Diyos, madaling malutas at madaling matapos. Pero sa iba na malayo sa Panginoon, na sa iba na hindi na nananalangin, hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos, yung maliit na problema, lumalaki. Maliit na issue, lumalaki. Ang kaugat-ugatan, yung nearness with God, hindi talaga malapit sa Panginoon. Kasi pag malapit kay Lord yan, tutulungan ni Lord yan. Mararanasan niya yung grace ng Panginoon. Mararanasan niya yung touch ng Panginoon. Mararanasan niya yung love, yung joy, yung forgiveness, yung peace, yung rest. Mararanasan niya. Kaya pagtayo niya, magaan na magaan ang kanyang kalooban. Kung meron siyang sama ng loob, nakapagpatawad siya. Amen po ba? Kung meron siyang mga kagalumihanan, pumayapa ng lahat. Amen po ba? Bakit? Kasi naranasan niya maging near sa Panginoon, maging close with the Lord doon sa kanyang buhay panalangin, at naranasan niya yung matinding pagbabago sa kanyang puso at kaluluwa dahil po sa kanyang nearness and closeness with God. Mga kapatid, ito ang kaugat-ugatan ng lahat. Minsan may mga problemang nag-a-arise, mga kapatid. Pero madaling matatapos yan kapag we are all near with God. We are all close with the Lord. Madali po maayos, mga kapatid. Maging problema ng mga mag-aasawa, madali yan. Bakit minsan lumalala ang buhay, ang mga problemang buhay may asawa? Kasi hindi inilapit sa Panginoon. Minsan nadala sila ng kanilang mga sariling katwiran, sariling pride, no? Kaya lumala ang problema. Pero pag nagpakumbaba mga kapatid sa Panginoon, madaling maaayos yan. Pag yung mag-asawa niyan, dumulog sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi pag dulog mo kay Lord, babaguhin niya ang puso mo. Kasi minsan tayo, lagi natin panalangin, Panginoon, baguhin mo sila. Pero ang totoo, pag dulog mo kay Lord, ikaw ang binabago ni Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag bago ang puso mo, kahit hindi magbago yung katabi mo, at least nabago yung puso mo, hindi ka affected ng kanyang ginagawa. Nakikinig pa ba tayong lahat? Nakikinig pa ba tayong lahat? Of course, maganda na binago siya ni Lord. Pero ang unang ginagawa ni Lord, ikaw muna ang binabago. Ikaw muna ang unang dinidil ng Panginoon. Kaya paglapit mo kay Lord, babaguhin ka niya. Tiyak at tiyak, mga kapatid. Ang problema lang kung lumapit ka sa Kanya. Baka naman hindi ka lumapit. O kaya hindi ka talaga nakalapit. Kasi pag nakalapit ka sa Kanya, talagang babaguhin. Kaya nga, yung drawing near to God and yung being closer with the Lord, tinatawag tayo ni Lord lumapit sa Kanya. Sa ganon, baguhin niya tayo. I-cleanse niya tayo, i-change niya tayo. Baguhin niya tayo at linisin niya tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa aklat ng Isaiah, lumapit kayo sa akin, sabi, come and let us reason together. Ano man ang inyong kasalanan, patatawarin ko. Gano'n man kayo karumi, lilinisin ko kayo. Amen po ba? Ganun tayo, pag lumapit ka kay Lord, talaga mababago ka. Hindi na kailangan kang pagalitan ng nanay mo. Ikaw mismo mababago ka. Kaya lumapit tayo kay Lord, mga kapatid. Amen po ba? Hindi ka na kinakailangan may kausapin ng leader, kausapin ng pastor. Nabaguhin mo ang buhay mo. Lumapit ka kay Lord. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen po ba? Napakahirap magbago, mga kapatid. Napakahirap. Napakahirap tuloy na dati mainit ka, bigla lumamig ka. Ang hirap niyan, mga kapatid. Ang hirap niyan. Kahit sabihin ng leader mo, mag-fasting ka, maganito ka, pero hanggat hindi mo nilalapit kay Lord, hindi magbabago. Pero sa Panginoon, it takes a humble heart.
and an honest heart before the Lord. Lumapit ka lang sa Kanya, magpakatapat ka lang, magpakumbaba ka lang. Mga kapatid, madali lang. Pero sa amin po, mahirap yan. Ang hirap. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang kailangan lang natin, maging honest at maging humble. Panginoon, malamig po ako. Panginoon, hindi na po ako katulad ng dati. Tulungan mo po ako, Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi nga ng aklat ng John, sabi ng Panginoon, sino mang lumalapit sa akin, kailan hindi ko itataboy. Lumapit ka na nagpapakumbaba, hindi kita tataboy ni Lord. Tutulungan ka ni Lord, babahan ka ng Panginoon. Amen po ba? Na kahit na sabi nga nung binabanggit ko, Isaiah chapter 1 verse 18, na kahit na napakadumi ng iyong buhay, napakarami mong mga kasalanan, kayang-kayang paputiin niya ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lumapit ka lang sa Kanya, lumapit ka. Bishop, lapit ako ng lapit, wala namang nangyayari. Kung totoo, paglapit mo sa Panginoon, hindi mangyayari. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi yung paglapit mo, ayos na. Tapos wala pa rin nababago. Huwag kang lalabas ng prayer life mo hanggat walang nababago. Hanggat hindi mo namimit si Lord. Hanggat hindi mo nararanasan yung touch ng Panginoon. Hanggang hindi mo nararanasan yung yakap ng Panginoon sa buhay. Pag naranasan mo ang yakap ng Panginoon, matututo kang magmahal, matututo kang magpatawad, matututo kang magkaroon ng kapayapaan sa panatagan sa buhay mo kasi naranasan mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung mga kapatid, ang kinakailangan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, get closer with the Lord, mga kapatid. Lumapit ka sa Panginoon at hayaan mong maranasan mo si Lord sa iyong paglapit mo sa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, tayo po'y tinatawag ng Diyos to come near Him because God wants to set us free from the slavery of sin, from the wiles of the enemy, and from the buhat sa mga nakakainganyong gawa ng mundo. Gusto ng Panginoon, palayain po tayo dyan. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay nakay Lord, makakalaya ka dyan. Mababago ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, pinalaya na tayo ng kaaway. Huwag na natin hayaang bumalik pa ulit tayo sa luma. Nakalaya na tayo dyan eh. Nakalaya na tayo sa mga kaisipan ng kaaway. Ba't ngayon bumabalik na naman? Huwag na po mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag nakilord ka, ibig sabihin mapagpakumbaba ka, marespeto ka, magalang ka, masunurin ka. Pag nakilord ka, hindi ka problema. Ikaw ang tagalutas ng problema. Pag malapit ka kay Lord, mga kapatid, pag malapit ka sa Panginoon, hindi ka problema. Ang isang taong problema, nalalayo kay Lord. Yes. Nakikinig po ba kayo lahat? Minsan marami tayong mga nasa blaming game tayo. Marami tayong sinisisi. Marami tayong mga sinasabi kung ano-ano. Pero ang totoo, kaya ka nasa blaming game kasi malayo ang puso mo kay Lord. Pag malapit ang puso mo kay Lord, lutas yan, sagot yan. Papakumbaba yan, magpapatawad yan. Kaya nga tayo tinatawag ni Lord na lumapit sa Kanya kasi tutulungan niya tayo, palalakasin niya tayo, palalayain niya tayo sa mga kaisipan ng kaaway, sa mga maling damdamin, palalagayin tayo ng Panginoon. At wala nang pinakamasarap kundi maging malaya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala nang pinakamasarap kundi maging malaya. At ito ang dahilan kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon na maging ganap na tayo malaya. Actually, pinalaya niya na tayo sa gawa ng kaaway. Kaya lang ang kaaway, binabalik-balikan tayo. Sinisidlan ulit tayo ng hindi magandang kaisipan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, just get closer with God. Kasi yung atin pong empowerment is in Him and with Him. Nagiging malakas tayo kapag nandun tayo sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Mahina ka pagka sa iyong sarili. No? Subukan mo pag hindi ka na nananalangin, hindi ka na dumadalo. Tingnan mo. Buhay mo, bumabalik na sa dati. Una ka na uli ng hinanakit, sama ng loob. Marami kang sinasabing negatibo. Mga kapatid, yung mga ganyang mga bagay, idulog mo lahat kay Lord. Ayusin ang Panginoon. Kasi God is concerned with you. Amen po ba?
Meron si Lord nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ayaw niya tayong tapak-tapakan ng kaaway. Ayaw niya tayong defeated. Lumapit ka sa Kanya, pagtatagumpayin ka niya. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, doon kayo sa Goshen, sapagkat doon, hindi kayo maapektuhan itong mga plagues na ito. Itong mga salot na ito, hindi darating sa inyo. Kaya tayo naapektuhan ng mga bagay, kasi actually, talagang yung puso natin hindi malapit sa Panginoon. Pag malapit kay Lord, mga kapatid, madali. Malinis. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya na ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Hindi sapat na mahusay ka. Magaling kang magsalita. Magaling kang magtala-talata. Magbersikulo. Maganda lahat siyang mahusay, magaling. Pero tulad ng binabanggit ko, nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang susi na talagang tayo lahat ay natuto na. Pag pumasa na tayo sa mga test of life. Pag pumasa ka na. Kasi kahit mahusay ka magaling, very talented ka, charismatic, pero yung karakter mo hindi pa nahuhubog, wala, bagsak lahat. Sabi ng husay magsalita, ang galing-galing. Turo ng turo, love, forgiveness. Pagdating ng time, hindi pala makapag-love, hindi pala makapag-forgive. Anong klase yun, mga kapatid? Tuturo tayo, kung tayo mainggit, kung tayo magselos, pero pagdating ng time, tayo naman naiingit, tayo naman nagsiselos. Lumapit ka kay Lord, idulog mo kay Lord, papalayain ka niyan dyan. Kasi pag naghahari sa iyong inggit, ang selos, mga kapatid, dinudominahan ka ng kaaway. Hindi mo kaya, kapatid, hindi mo kaya. Hindi mo kaya ang kaaway. Kasi sabi ng Bible, greater is He who is in us than he that is in the world. Yung nasa atin daw ay greater. Kaya yung kaaway natin nga sa mundo, great. Pag wala sa atin yung greater one, daig na tayo. Kaya lang tayo nagiging mas malakas kasi yung greater na sa atin. Pero pag lumayo ka doon sa greater one, ang kalaban mo yung great, mas great siya sa'yo. Kaya lang natin siya na-overcome kasi nandun tayo, malapit tayo kay Lord. Yung greatness niya, yung greater power niya dumadali sa atin. Pero pag wala ka sa Kanya, wala kang binagpat sa kaaway. Kayang-kaya ka niyang paikutin. Kayang-kaya ka niyang lagyan ng hinanakit, sama ng loob, protection ng espiritu, kayang-kaya ka niya. Pero pag na-kay Lord ka, kayang-kaya mong pagtagumpayan yun. Hindi ka niya madadaig. Kaya ka niya nadadaig kasi yung greater power is not manifesting in your life because you are not getting closer with God. Pero pag close ka sa Panginoon, yung greater power nagmamanifest sa'yo. Kahit na anong atake ng kaaway, hindi ka madaig. Kaya kung nadadaig ka na mga ganon, mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, hindi nagmamanifest yung greater power kasi medyo malayo ang distansya mo kay Lord. Just get closer with Him. Yun ang lang ang solusyon dyan. Makikinig pa ba kayo lahat? Di masaya pa magsabi ng amen. Okay, ang aking ano. Kaya nga mga kapatid, yan ang isang dahilan kung bakit gusto ni Lord tayo na lumapit sa Kanya. Babaguhin niya mga desires ng puso natin. Yes, amen. Mga kapatid, lalo na po sa bawat isa sa atin, just continue serving the Lord. Amen. In due time, pupromote ka ng Panginoon. Amen. Nakikinig pa ba kayong lahat? Serve the Lord. Ako kasi nung ako yung tinawag ni Lord sa pagpapastor, wala naman sa hinagap kong magpastor. Basta gusto ko lang maglingkod sa Panginoon, ayos na yun. Kaya nung nandun ako sa Manila, sabi, pagdating ng time, magpapastor ka. Hindi ko pinapansin. Wala naman sa pangarap ko yun. Basta ako, gusto ko lang sumunod, magpasa ako, maglingkod. Ganun lang, ayos na ako, masaya na ako. Kaya nung ako yung 5 taon ng Kristiyano, pinagtiwalaan na ako ni Lord na magpastor. Actually, ayaw ko pa. Bakit ko lang nilakasan ng loob ko? Sumunod lang ako. Pero kung ako ang pipili, ayoko. Kaya lang, ang aking naturalesa, hindi ako maayaw pag sinabi ng leader ko. Lalo na pag sinabi ng pastor ko. Hindi ako nagsasabi ng no. Laging kahit mahirap, susunod lang ako. Susunod lang ako. Ngayon, kung pumalpak ako, at least sumunod ako. Kasi maraming ngayon ayaw sumunod. Gawin niyo ito, ayaw pa rin. Pero sa malaot madali mga kapatid, ang mananatiling nakatindig sa atin, yung mga masunurin, yung mga mapagpakumbaba.
Kaya nga sa Bible, sabi, may maraming mga nauna, mahuhuli. May mga nahuhuli, nauna. Kasi, pag malapit ang puso mo kay Lord, unti-unti ka niya, chine-change ka niya, binabago ka niya, at unti-unti pinopromote ka niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag pinromote tayo ni Lord, hindi natin po promote ang sarili natin. Ngayon po promote natin ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo sikat mga kapatid. Hindi tayo mahusay. Hindi tayo magaling. Hindi tayo. Kaya ako nga, sabi ko, Panginoon, ba't ba ako naging pastor? Kaya lang ako naging pastor. Sumunod lang ako sa tawag ng Panginoon. Pero kung ako, hindi. Kasi ako nung ako yung binata, hindi po ako palabarkada. Sabi ko, Panginoon, hindi man ako palabarkada. Hindi ako mahilig sa tao. Kaya ako, nung nag-aaral ako, eskwela bahay ako. Nung nagtatrabaho ako, trabaho bahay ako. Hindi mo ko makikita sa, although yung aming lugar doon, parang squatter area na rin yun. Maraming mga umpok-umpukan doon, maraming mga barka-barkada ron. Pero hindi mo ko makikita sa mga umpukan na yun. Hindi ako mahilig bumarkada. Kaya nga sabi ko, Panginoon, ba't ba ako napunta rito sa kangasiwa ng mga tao? Parang hindi naman ako para dito. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya lang mga kapatid, ang hinahanap ni Lord, yung susunod. Maniniwala at susunod. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi kung parang hindi ko linya ang tao, pero dito ako nilagay ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, si Peter, hindi siya bihasa sa law ni Moises. Pero dinala siya ni Lord sa mga Jews na bihasa sa law. Si Pablo naman na bihasa sa law, sa batas, sa law of Moses. Hindi siya dinala ni Lord doon sa mga Jews. Dinala siya sa mga Gentiles, yung hindi masyadong maaalam sa batas. Pinagbaligtad sila ni Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa ba kayong lahat? Kasi mga kapatid, ang isang dahilan lang naman para hindi ka magtiwala sa sarili mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag nagtiwala na tayo sa sarili natin, tayo na ang bida, tayo na ang mahusay, tayo na ang magaling. Mga kapatid, minsan isang araw, babagsak po tayo. Papalpak po tayo. Yung nakikinig, magsabi ng Amen. Mga kapatid, God wants us near kasi gusto niya tayong makalaya. Gusto niya tayong proteksyonan. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Gusto rin niyang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Marirealize mo lang si Lord at makikilala mo si Lord sa mga situations ng buhay mo. Makikilala mo dyan ang Panginoon. At habang nare-reveal sa iyo si Lord, mga kapatid, doon lalong lumalalim yung ugnayan mo sa Panginoon. Get closer with the Lord, mga kapatid. At paano tayo lalapit sa Panginoon, tulad ng binabanggit ko, of course, yung ating mabuhay panalangin. Of course, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Yung ating paniniwala sa salita ng Diyos. And of course, yung lahat ng mga natututunan natin, dinadaan po yan sa test of life. Kaya kahit mahusay ka, marami kang alam, magaling kang magsalita, no? Hanggang mahusay ka magpaliwanag, pero dadaan pa yan sa test. Yung lahat pa ng tinuturo mo, isang araw, titest ka dyan. Kaya mo bang i-apply? Kaya mo bang ipamuhay? Maganda yung marami kong alam, pero sabi nga ng Bible, knowledge pops up. Yung kaalaman, nagpapayabang. Nakikinig po ba kayo lahat? Dahil minsan nakikita natin, di ba ang huhusay nilang manalangin? Di ba ang huhusay nilang magsalita? Di ba ang gagaling nilang magturo? Pero pagdating ng time, pagdating ng isang matinding pagsubok, bagsak. Kaya magugulat yung iba, ba't ganun? Kasi dumadaan lahat sa test. Kahit na tayo gano'ng kahusay, kahit gano'ng maraming alam natin, dadaan sa test. Doon makikita gano'n ka na talaga katibay, katapat. Hindi dahil lang sa sinasabi mo, kundi sa pag-a-apply mo ng mga natututunan mo. Nakikinig pa po ba tayong lahat? Kaya nga sa ating mga pag-aaral, yung mga pagbabasa nyo, pag-aaral ng salita ng Diyos, dinadaan lahat sa test pagdating ng time. Para lang tayo nasa school, nag-aaral, tapos kukuha ng quiz, kukuha ng midterm, kukuha ng finals exam. Kasi pag hindi ka nakapasa, babalik ka ulit. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung mga pagsubok na hindi nyo napasahan, babalikan nyo. Babalikan nyo. Babalikan nyo. Pero pagka ikaw ay close with the Lord, dinadaluyan ka ng karunungan ng Diyos, dinadaluyan ka ng kalakasan ng Panginoon, dinadaluyan ka ng anointing ng Panginoon, I tell you, madali ka makakapasa. Kasi malapit ka sa source. Amen po ba?
Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi pag hindi ka nakapasa, miski sa school, pag hindi ka nakapasa, balik ka ulit. Kahit grade 12 ka na, pag hindi ka nakapasa sa grade 12 ka ulit sa susunod. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi yung mga exam ng grade 12, hindi mo napasahan. Sabi ng iba, naku, alis na ako sa school nito, lagi akong binabagsak. Lipat ka ulit sa ibang school. Kahit lumipat ka na ibang school, yung exam mo doon na hindi mo napasahan, kukunin mo ulit sa ibang school. Kahit saan ka pumunta, dadaanan mo ulit yun. Nakikinig pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Dadaanan mo ulit yun. Dadaanan mo. Yung problema na minsan, tinakasan mo, lumipat ka sa iba, dadaanan mo ulit yun. Kasi hindi mo napasahan eh. Maaaring hindi lang ngayon, lilipas ulit ang ilang panahon, pero dadaanan mo ulit. I tell you, dadaanan mo. Makikinig po ba kayo lahat? Baway, tabi mo, hindi mo makasundo ugali. Ayoko na nitong katabi ko, lilipat na ako. Pagpunta mo sa ibang church, meron uling ganung ugali. Meron uling. Tapos umalis ka na naman, lumipat ka na naman. Ay, meron pa uling matatagpuan ganun. Hanggat hindi mo napapasahan, lagi may makikita kang ganun tao. Na ganun ang ugali. Pero pag napasahan mo yun, tapos nakamit ka uli ng ganun, wala na. Napasahan ko na. Napagpasensyahan ko na. Napatawad ko na. Naunawa ko na. Madali na sa iyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga ganito ang sasabihin ko sa inyo. Kung kayo hindi naging matapat sa home church nyo, I don't think magiging matapat kayo sa ibang church. Kung kayo dito sa church na to, hindi kayo naging magalang respeto sa inyong pastor, kahit sa ibang church kayo pumunta, dala-dala niyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nandyan pa po ba kayong lahat? Pagputihin po natin mga kapatid. Ibang mga kapatid natin, nasa ibang bansa na sila. Masasarapin na nasa ibang bansa na hanggang ngayon mapipil mo sila nandito pa rin. Nandito pa rin ang suporta, nandito pa rin ang respeto. Nakakalungkot ng iba. Pero nagpapasalamat tayo sa mga respeto, mga gana. Hindi nakakalimot. Amen po. Nawa, yung iba ay huwag namang lumaki ang ulo, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Isa na dyan si Brother Edwin. Noong nag-pandemic, nakakaalala yan. Kumusta na sila Bishop? Hindi naman malaki sweldo niya, pero tumutulong niya. Pero yung iba, wala man lang ano, kumusta na po kayo dyan Bishop? Kumusta po ba? Wala akong naririnig. Mga kapatid, ang tularan natin, may mga gandang ugali. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan, di ba po ba sa iba, tinutularan yung pangit ang ugali. Yung mga magandang ugali ang tularan natin. Yun ang sa Panginoon. Amen po ba? Na tayo habang tumatagal sa iglesia, pag-blessing tayo sa iglesia. Very supportive tayo, submissive tayo. Nakikinig pa po ba tayo lahat? Bakit? Kasi yan ang reflection. Pagka ikaw ay close with the Lord, ikaw ay blessing sa iglesia. Ikaw ay pagpapala sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, blessing ka rito. Amen po ba? Kaya maging pagpapala tayo. Lalo na kayong mga kabataan, dito kayo nagsimula. Dito kayo pinasimula ng Panginoon. Maliliit pa kayo. Binigyan namin kayo ng pagkakataon. Kasi gusto namin makita kayo maangat, umunlad. Pero pag umunlad na tayo, umangat, huwag naman lumaki yung mga ulo natin. Na nagiging problema na tayo. Huwag ganun. Dapat habang tumatagal na, lalo tayo nagiging malaking blessing sa church na to. Bakit tayo iba? Ang sundan natin yung may mga magandang halimbawang pinapakita. Yung mga pangit na halimbawa nila, kung natin sundan yun. Kaibigan naman natin sila. Pero hindi natin susundan ang kanilang mga panuntunan. Nakikinig po sabi na namin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang susi ng lahat ng yan, pag malapit ka kay Lord. Pag patuloy kang nalalapit kay Lord, mga kapatid, you will experience the victory ng Panginoon.
yung katagumpayan ng Diyos, yung pagbabago ng Panginoon, makikilala mo ang Panginoon, ang kabutihan ng Diyos, mararanasan mo. Amen po ba? Makikilala mo that God is the great provider, siya ang aking good shepherd, siya ang aking healer. Nakikinig pa ba kayong lahat? Just get closer with the Lord. Kahit na anong mga problema dinadaanan natin, mga kapatid, draw near to God. Draw near to God. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo dumulog, sa Kanya tayo tumangan, sa Kanya tayo umasa. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Talagang maraming uncontrollable situation sa mundong ibabaw, mga kapatid. Marami po. Ako bilang naglilingkod din ako sa Panginoon sa hanggang ngayon. At noon hanggang ngayon, may mga times naiingit din ako. Minsan nagsiselos din. Pero mga kapatid, hindi po dapat manatili yan. Dapat mapagtagumpayan mo yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit mga kapatid? Kasi lahat ng mga nasa loob, nagre-reflect sa labas yan. Nagre-reflect yan. Kahit hindi ka umiinig, nagre-reflect yan. Pag maganda ang condition ng heart, magandang reflection. Maging yung mga posting sa Facebook, magaganda. Nagre-reflect lang yan eh. Pero kapag ka mayroong tingnan niyo yung iba nagpo-post ng kung ano, kasi nagre-reflect yung laman ng puso. Nagre-reflect. Although tayo nasasaktan tayo. Pero pag sabihin, yung sakit ng kalooban natin, hindi natin nilalagay sa Facebook, ibig sabihin, nakokontrol natin. Napagtatagumpayan natin. Amen po ba? At nagtatagumpay tayo kasi lagi tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, nandun tayo, close with the Lord, na-empower na tayo, napapalakas na tayo, nabibiyayaan na tayo ng love, joy, forgiveness, strength, dahil close na tayo kay Lord. Amen po ba? Kaya pagtatagumpayan natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kung mayroong mga ganon, just get closer with God. Lumapit ka lang sa Kanya. At gusto ni Lord kasi magtagumpay ka. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, draw near. Lumapit kayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya pag lumapit ka kay Lord, magkakaroon ka ng kapayapaan, kapanatagan. Amen po ba? Mararanasan mo yung protection niya sa buhay mo. Gagaan ang lahat sa'yo. Are you listening? Are you listening? Kaya nga, yun ang gusto kaya sabi ng Panginoon, John chapter 16, in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Dito sa mundo maraming problema. Pero sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na, lumapit kayo rito sa akin, bibigay ko sa inyong tagumpay. Amen po ba? Kaya tingnan niyo yung mga natin, Lord, nagpapatuloy. Amen po ba? Although minsan nasasaktan, pero natututong magpatawad, nagpapatuloy. Amen po ba? Kasi kay Lord, kasi malapit sa Panginoon. Nandiyan po ba kayong lahat? Sa mga problemang dumarating sa atin, mga kapatid, we can blame many people around us. Pero mga kapatid, kapag ka kay Lord ka, madali mo mapagtatagumpayan. Pag malapit ka sa Panginoon, madali mo mapagtatagumpayan.